Panginoon, isang magandang gabi pong muli ang aking pagbati sa ating mga viewers na walang sawang sumusubaybay ng ating programang Moments with God. At ang ating pong topic ngayong gabi ay aking pong pinamagatang Wearing Other Shoes. Ang pag-ibig ay isang damdamin ng tao na hindi po ito idinidikta o ipinipilit. Because love comes naturally, love inspires, love motivates, and love builds up. The Bible also reminds us in John chapter 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." God's love surpasses all our human love in its demonstration at Calvary. Sinasabi po sa talatang ito na walang anumang pag-ibig ang makahihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Lahat po tayo ay maaring maitinuturing na best friend o matalik na kaibigan. At minsan, parang higit pa sa kapatid ang ating turing sa kanila. Kaya kapag sila ay nasasaktan, una tayong umiiyak. Ngunit kung sila rin po ay may tagumpay, kasama tayong nakikigalak sa kanilang mga tagumpay. Pero hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang tao para sa kanyang kaibigan? Sabi nga ng iba, your best friend could also be your best enemy. Mahirap daw mahalin ang taong nagkasala laban sa kanyang kapwa. Pero ang Diyos, minahal niya ang tao kahit hindi ito karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Last week po ay ating pinag-usapan ang tungkol sa self-love or loving yourself. And we mentioned that one of the ways to love others, to love ourselves, is to love others. And tonight, we'll talk about on how to love others. When we say others, this could be your friends, your family, your neighbors, office mates, classmates, all those people around you whom you meet on a regular basis. And don't you know that there could also be others within us? Meron din pong others sa loob natin. And who are those possible others? Sino po kaya itong others na ito sa ating mga pagkataong loob? This could be our fear, anger, hatred, insecurities, jealousy, grudges, complaints, criticism, and a lot more, brought to us by our enemies. Ang mga damdaming ito ay katulad daw ng isang bisita na bigla ang dumarating at dapat alam natin kung paano sila tratuhin. Kaya may kasabihan, love your enemy. Basahin po natin ang sinasabi sa Matthew sa chapter 5 verse 44. "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous." Kung ang Diyos ay nagpapaulan ng biyaya sa mga taong matuwid at hindi matuwid, tayo pa kayang tao ay hindi makapagpapatawad sa ating kapwa? Bago po natin bulayin ang ating topic, bigyan muna nating daan ang ilan sa mga katotohanang sinasabi ng mga historians at Bible scholars about the symbol of shoes. Shoes have different secular and biblical meanings. They say that shoes symbolize person's identity. It tells about someone's economic class, fashion tastes, cultural expression, and gender. Sinasabi po nila na makikilala mo ang isang tao sa suot niyang sapatos, or malalaman mo kung anong panahon or okasyon ng kanyang pupuntahan
dahil sa uri ng sapatos na kanyang suot-suot. Shoes also symbolize social status and gender. Shoes with high heels have historically been worn by powerful men. Throughout history, dating back to at least the 16th century, wealthy men in different cultures wore high heels to symbolize their social status. Heeled shoes serve no practical purpose or wealthy male European aristocrats other than to display luxury and privilege. These men never had to walk for long distances. Ang kauna-unahan daw pong heels noon ay isinuot ng male European aristocrats. At hindi ito bilang fashion gaya sa panahon natin. Noon po, ang pagsusuot ng heels ay sinusuot ng mga lalaki. At ano ang reason bakit nag-heels noon? Upang ipakita na ang taong ito o ang lalaking ito ay nabibilang sa isang high-class society. It also symbolizes customs. Removing shoes could be a sign of respect when entering a sacred space. And in the Bible, it signifies servitude, lowliness, or unholiness. Kaya halimbawa po ni Joshua at ni Moises, nang sila po ay lumapit sa Diyos, basahin po natin ang sinasabi sa Exodus sa chapter 3 verse 5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Taking off their sandals express an inward reverence through an outward behavior in their worship. In a biblical context, shoes symbolize our direction and life path, faith and readiness to be of service to God. In some cases, they symbolize the protection we receive from God to stand against the enemies of faith. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Ephesians sa chapter 6 verses 15 to 17. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God. Christian believers may encounter spiritual battles, and we are reminded by the words of God to be ready all the time. At sinasabi rin po na ang sapatos o ang sapatos ay mahalaga sa pagtakbo. Kaya may tinatawag po tayong running race. Ito ay mahalaga sa isang atleta. Kaya may sapatos na naaangkop sa isang runner. Para makatakbo siya ng mabilis at komportable, dapat ay fitted sa kanya ang kanyang gagamiting sapatos. Sapagkat kung hindi po ito sukat sa kanya, ay maaring ikabigo niya ito or ikatalo niya sa isang labanan, lalo na kapag ang kanyang suot na sapatos ay may depekto. Gaya ng isang elite Kenyan runner, nabigo siyang masungkit ang world record dahil habang siya ay tumatakbo ay unti-unting natatanggal ang swelas ng kanyang sapatos. Pero sa kabila ng problemang ito, ay habang tumatakbo siya, ay hindi nasira ang kanyang focus sa kanyang ibig abutin na finish line. Kaya pilit niya itong tinapos kahit masakit na ang kanyang paa. Tinapos niya ang laban hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa karangalan ng kanyang bansa. Katulad din ng pagiging Kristiyano, ang ating paglilingkod sa Diyos ay katulad ng isang running race. Hindi natin maabot ang finish line kung may mga distractions na maaring umabala
o maaring makapagpahinto sa ating pagtakbo. Isa na dito ang criticism. Pero tatandaan po natin, there are good criticisms. Ito po yung tinatawag natin constructive criticism. It is a way of offering valid and well-reasoned opinions in a friendly manner, rather than an oppositional one. Kaya ito po yung pagpuna sa ikabubuti. Ang iba naman ay may mga critics na hindi para sa ikabubuti kundi para tayo ay pasamain. These critics are like barking dogs. It is easy for them to judge people they do not know personally. Katulad daw sila ng isang asong tumatahol dahil hindi nila kilala yung kanilang tinatahulan. Ibig sabihin, hindi ka lubusang kilala ng tao, kaya ikaw ay kanilang pinupuna. Kaya hindi tayo dapat papadala sa kanila. If you will stop every time the dog barks on you, your road will never come to an end. Basahin po natin ang sinasabi sa Hebreo sa chapter 12 verses 1 to 3. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating panangin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. How are we going to love others? Papaano ba natin iibigin ang ating kapwa? To love others is to walk in someone else's shoes. Ang salita pong ito ay isang idiomatic expression. Tignan po natin ang sinasabi ni Rachel Grady. Always put yourself in other shoes. If you feel that it hurts you, it probably hurts the other persons too. Loving others is like wearing other shoes. We can only feel and understand where are these persons coming from if we have had the same experience like them. Kaya kung hindi pa natin nararanasan ang kinalalagyan nila sa ngayon, ay ipagpapalagay natin sa ating sarili, paano kung tayo ang nasa kanilang katayuan? Sabi nila, kung gusto mong makilala ang isang tao, hindi lang kailangang malaman mo ang tungkol sa kanyang background. Hindi sapat na marinig mo lang ang kwento tungkol sa kanya. Pero mas magandang makasama mo siya para lubos mo siyang makilala. At mas maiintindihan natin ang tao kung malalagay tayo sa posisyon niya. And why do we need to wear someone else's shoes? To be more empathetic. Pag sinabi po nating empathetic, nakakaunawa sa damdamin ng iba. Hindi ka manhid para maramdaman mo sila. Aware ka na hindi ka makakasakit ng damdamin ng iba. Basahin po natin ang sinasabi sa Hebrews sa chapter 4, verse 15. Christ is a great example of empathy. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Being empathetic is having the ability to understand and share the feelings of another person. Having the ability to put yourself in one or other shoes, and to relate and understand where they are coming from, even if you have not been in that situation before.
Kung nararamdaman at naging karanasan natin ang kasalukuyang kalagayan ng tao, mas madali natin silang maiintindihan dahil pinagdaanan natin kung ano ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Basahin po natin ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 2, "Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ." Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Why do we need to wear someone else's shoes? To understand what forgiveness really means. Let us remove all the grudges in our hearts, the hatred, anger, toxicity, and bitterness. Let not the past hold you prison. Hindi dapat tayo maging bilanggo sa ating mga sarili. Because the definition of oneself is through the way we treat others and ourselves. Tingnan natin si Jose, paano niya trinato ang kanyang mga kapatid sa panahong sila ay nasa paghihirap. Kaya tignan po natin ang sinasabi sa Genesis sa Kapitulo 50, ang talata ay 11 hanggang 21. Pero sumagot si Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot, sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Kaya huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo." Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Naging madali ba kay Jose ang magpatawad? Nasaktan si Jose sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Ngunit para sa kanya, mas masakit na makitang naghihirap sila at mamatay sa gutom kaysa hindi niya ibigay ang kanyang pagpapatawad. You will never have peace until you see the lost pieces. Ang pagpapatawad ay susi upang tayo ay magtamo ng kapayapaan. Our shoes equip us to walk through rough areas. In the same way, having hope in Jesus helps us walk through the trials we face. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng John sa chapter 16 verse 33. "I have said these things to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world." With all these truths, let us learn how to love others. And how to love others? We should walk on someone else's shoes. We should walk a mile to understand what people are going through. We empathize with them. Through empathy, we are opening our gateway for better relationship and human connections, not just to be of physical comfort, but all the more the comfort of the soul and the spirit. To God be all the glory. At sa ating pong Bible verse, basahin po natin ang sinasabi sa Ephesians sa chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." We are sinners before the eyes of God, but because of the abundance of His grace and mercy, we were forgiven to serve and love God and others. Kaya ngayong gabi po, ito ang ating pagbubulay ng mga salita ng Diyos at nawa po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Isang magandang gabi, pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Moments with God. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.